Okay, let's continue. What if the question is you have to prepare the working paper eliminating entries in 2025. So, sa problem, ang tinatanong dyan is compute for the consolidated balances on the year subsequent to the year of intercompany sale. So, yun yung tanong. Year subsequent to the year of intercompany sale. So, paano ko magpe-prepare ng working paper eliminating entries? So, let us recap. So, ang given dun sa problem dun sa first video ay si parent sold to subsidiary. Basta 90%. So, same naman yung given. Equipment, magkano yung cost? 675. Tapos, accumulated depreciation. January 1, 2024. Balance is 300,000. And therefore, the book value is cost 375. Intercompany sales price. Intercompany sales price ng equipment. Binenta niya. Parent sold to S450. Tapos, ang given remaining life 3 years. Depreciation method, straight line. Okay? So, yun yung problem natin. Same yung given. Kaso ang tanong, compute for the consolidated balances nung year subsequent to the year of intercompany sale. Okay? Take note nyo yung given. So, ang gagawin natin, ganun pa din. So, based sa given, check natin yung books, kung ano bang pinagagawa nila dun. So, books. P. S. Cash. Gain or loss. Equipment. Accumulated depreciation. Depreciation expense. Okay. So, lagay muna natin yung given. So, ang given, so beginning balance to. So, beginning balance, siyempre 0. No? Gain or loss, 0 yan. Equipment, ang beginning balance niya ay 675. So, accumulated depreciation, meron siyang 300. Beginning balance. So, let's reflect the sale. So, nagbayad siyempre naka-receive siya ng 450. Tapos, binenta niya yung equipment. So, magsisiro na to.
Ganun pa rin, same entry. Tinanggal niya to. Tinanggal niya to. Tapos, meron tayong gain na 75. Sa subsidiary naman, nagbayad siya ng cash. Tapos, nakabili siya ng equipment. 450. Okay. Bayad na siyang cash. Okay. So, let's reflect the so, ito yung sale. Ngayon, at the end of the year, syempre, nasa kanya na equipment. Anong sunod? Na entry. So, at the end of the year, mag-i-entry si subsidiary ng depreciation. So, December 31, 24, magre-record siya ng depreciation na debit. Magkano to? Ang depreciation niya ay remaining life 450 divided by 3, 150. So, depreciation expense 150, credit accumulated depreciation 150. Ang tanong sa atin ay 2025. So, noong 2025, magre-record ulit siya ng depreciation na 150. Tapos, accumulated depreciation 150. 1031. Okay. So, ngayon, let's compute the correct balances dun sa consolidated statements ng 2025. Siyempre, 2025, wala dapat na. Siyempre, ito zero balance. Pag pinakombine mo yung books, zero. So, okay to. Wala naman talagang transaction. Gain or loss, dapat wala to. So, dapat meron kang credit dito. 75. Debit. Kasi tatanggalin mo yan. Wala naman talagang gain or loss. Kaso ito, December 31, 24, meron kang gain. So, ibig sabihin, overstated. Yung gain mo, kinulose mo na siya kaya sa retained earnings. So, yung retained earnings mo, overstated noong December 31. So, retained earnings and overstated. So, pagdating ng December 31, 2025, wala pa tayong retained earnings and kasi kinocompute pa lang natin. So, meron pa siya yung retained earnings beginning. Balikan nyo lang yung yung correction of errors, no? So, dapat magde-debit tayo ng retained earnings beginning na 75 para ma-reflect para mabura yung gain kasi wala naman talagang gain. Next, dapat ang balance ng ating equipment ay 675. So, same entry. Kailangan 675 to. So, ganun din. Then, magde-debit ka ng adjusting entry number 25. 225. So, same entry. Tapos, ibabalik mo ulit to. Kasi, nawala na yung accumulated depreciation. Babalik mo siya. So, ito. So, yun yung gagawin nating entry. So, tinama lang natin.
dapat ang equipment 675. Okay naman. Tapos dapat meron siya naka-reflect na accumulated depreciation. Kasi tinanggal mo eh. Dito naman wala oh. So yun yung entry natin number 1. So entryhan natin. Entry number 1. So gamitin muna natin yung cost model. So sa entry number 1, equipment, debit equipment 225. Tapos debit RE beginning 75. Credit accumulated depreciation 300. Let's proceed naman dun sa next. Okay na. So dito naman tayo sa itatama naman natin yung depreciation expense tsaka accumulated depreciation. So dito ang balance natin okay na yan, 300. May 300 talaga. Tapos kaso pag inad mo to 300 plus 300, magkano ba dapat ang total na accumulated depreciation as if nang hindi nangyari ang sale? So book value niya ay 375. Ang remaining like 125. So dapat 125, nag-credit ka ng 125 sa accumulated depreciation plus 125. So 250. Tapos plus yung original, dapat ang balance ng accumulated depreciation natin ay 550. Kaso accumulated depreciation natin ay may 300 dito, tapos may 300 dito. So mali. Dapat 600, 550 minus 650. Kasi 600 to, 300 plus 300. So bawasan mo para tumama. Kasi dapat yan ay 550. Ito yung balance. So yun yung journal entry number 2 natin. Next, ang depreciation expense mo ay ito, na-close na to. Nasa RE na to. Ang depreciation expense mo dapat 125. Kaso ang naka-reflect ay 150. Bawasan mo ng 25. Tapos ito, bawasan mo rin to ng 25. Kaso nasa ano na siya, overstated yung understated. Yung overstated yung expense, understated yung income. So yung RE mo kulang. So dapat mag-credit ka ng 25 kasi ito dapat 125 to. Kaso 150 yung naka-reflect. So entryhan natin. Ito. So 2. Adjusting entry number 2. Accumulated depreciation. Ano yung accumulated depreciation natin? Ayun, 50. Para tumama siya. Tapos sobrang depreciation, bawasan. Depreciation expense, bawasan mo ng 25. Tapos yung understatement ng RE beginning 25.
So, yun yung entry. Ngayon, pag ginamitan naman natin yan ng another method, yung tinatawag na equity method. So, depende sa problem. Sinabing use equity method. Parehas lang yung papalitan mo lang tong RE. So, equipment 225. Kapalitan mo to ng investment. Sa adjusting entry number 2. Credit depreciation expense 25. Dagdagan mo yung income. Yan. Ito yung mga adjusting entry. So, ito equity method, cost model ang ginagawa. So, dito lang siya nagkakaiba. Ay, mali pala to. Ano pala to? Dapat investment in S. Hindi siya RAB. Pag tinanong, magkano dapat yung depreciation expense to be recorded? O di 125. Ito yung tama. Ngayon, magkano yung adjustment? O 25. Magkano dapat yung accumulated depreciation na? 550. O magkano yung total adjustment? O total adjustment dun sa accumulated depreciation. So, ito yung tama, 550. Magkano yung naka-reflect? Total adjustment ay 250. Ito. Debit. So, maghanap kayo ng ganitong problem. Ma-appreciate nyo to. So, 300 credit tapos may debit. 250. Okay na. Equipment natin, 675. Gain or loss, 0. Cash, 0. Okay. Thank you.